detailed comp plan regarding sa retail sales and team building. So sa video na to medyo mahaba. I am asking for your patience kasi gusto ko pong ma-explain ng maayos at malinaw yung detalyadong compensation and marketing plan ng ating company. Gusto kong ma-explain sa inyo kung saan ba yung area na sa tingin mo doon ka mag-i-excel, doon ka kikita ng maganda at kayang-kaya mo nang hindi ka mahihirapan. Sa totoo lang po kasi ang business na to ay maraming paraan para ikaw ay kumita. May mga ways na maaaring hindi yun ang forte mo, kaya po sinasuggest ko sa iyo na mamili ka doon sa ways to earn na sa tingin mo ay kayang-kaya mo at hindi ka mahihirapan na gawin. And also, i-explain ko din sa iyo sa video na yung mga target market segments natin na kung saan sa tingin mo doon ka mas kaya mong kausapin or kaya madadalian ka magbenta sa market na yon, yun ang piliin mo. Pag-uusapan din natin ng detalyado ang membership packages at iba't ibang klase ng retail profits. Kasama na din po dito yung cashbacks and rebates, rewards and incentives, product PBs and GBs, ano ba yung mga PBs, ano ba yung mga GVs, and paano ka ba mapopromote. Sakaling mag-decide ka na, mag-upgrade ako ng Pro Builder at kakaririn ko na talaga tong negosyo na to, gagawin ko na siyang bread and butter ko, kailangan malaman mo at maintindihan mong mabuti paano ka ba mapopromote from one rank to another. So, umpisahan po natin yung mga target market natin. Basically, guys, dalawa po ang general na target market natin. Una, meron tayong target market segments na ang ibinibenta lang ay product, so retail po ang tawag natin doon. And kung ang ibibenta mo naman ay bultuhan like package, membership po ang offer natin doon. So anong pinagkaiba ng retail at membership package? Siyempre sa retail, pag yan ang ibinenta mo, hindi mo maibibenta yan nang hindi ka member. So obligado, member ka muna ng ating company bago ka payagang makapag-retail. Now, kapag member ka na ng company, dalawa naman ang option mo. Pwede kang mag-retail ng products, pwede ka rin namang mag-retail ng package. Kapag products po ang tinatarget mong ibenta, ang target mong customer ay consumer end users. At kapag naman package ang ibibenta mo, dalawa po yan. Pwedeng consumers din or pwedeng yung mga marketers na at mga business owners. In that way po kasi pag marketers na at business owner yung tinatarget mo, mas madali kang mag-i-expand, syempre mas malaki yung commission, and at the same time, magagamit mo po yung konsepto ng leverage na magagamit mo yung time and effort ng mga tao nang hindi mo sila kailangan bayaran like employees. So, nasa sa inyo po yan kung saan ka magpo-focus na target market segment mo, whether ba sa end users or sa mga marketers and business owners. Kapag end users and consumers ang tinarget mo, products syempre ibibenta mo. Kapag marketers naman and business owners, ang target natin, magpalaki tayo ng organization para marami tayong kasangga at kakampi sa ating business. So basically guys, package po ang ibibenta natin doon. Pag package kasi guys, mas malaki yung magiging commission mo, may mga rebates ka pa, may mga overheads ka. Kapag consumers, maaring minsan lang bibili sa'yo, itatry lang yung product. O kaya naman, kapag maganda humiyang sa kanya yung product natin, magiging repeat customer mo sila or magkakaroon ka ng repeat order. Dalawa yung target market natin para mas malinaw, isang B2C or business to consumers, our business to our consumers, and B2B, which means business to business. Yung business natin, i-offer natin sa ibang tao para gawin din nilang business. That's why B2C and B2B. So yan po yung dalawang market segment, general market segment natin. Unahin nating bigyan ng detalyadong explanation ang B2C or ang business to consumers. Sa business to consumers, meron tayong 4 na klase ng profits kung magre-retail tayo. Depende sa klase ng membership mo. Kung ikaw ay affiliate, 20% ang magiging commission mo. Kung ikaw naman ay starter, 30%. Kapag VIP na kayo po ay VIP ngayon, 40%. Basically guys, ang VIP o very important partner, VIP talaga ang treatment natin kasi kung starter ka lang at saka affiliate ka lang, hindi kita bibigyan ng oras
at hindi kita bibigyan ng ganitong mga klase ng video na detalyado. Bahala kang mag-aral kung ikaw ay affiliate or starter. Dahil VIP po kayo at nakita ko naman kung gaano kayo kaseryoso na matutunan itong business na to, binibigyan ko po kayo talaga ng quality time at sapat na panahon para ma-explain ko po itong mga bagay na to. Siyempre, kung VIP ka, I suggest mag-upgrade ka po sa Pro Builder to maximize po yung profit mo. Hindi dahil sa gusto kitang magbayad na naman, hindi dahil sa gusto kitang magkagasta na naman. After all, kahit magbayad ka naman at mag-upgrade ka sa Pro Builder, may kapalit naman po itong products, di ba, na pwede mong ibenta at gawin uling pera. Kaya po kita ini-encourage na mag-Pro Builder is because of the maximization of your profit. Imagine nyo po, 10% po ang mawawala sa iyo. And another thing, di ba, nabanggit na nga natin, kapag ka VIP ka, may mga products na nasa Ecom Elite na hindi mo pwedeng ibenta, which is ang commission po doon ay 50%. So, from VIP to Pro Builders, mamamaximize mo po ang profit. Another advantage mo po kapag ikaw ay nag-retail ng mga products natin, bukod sa outright profit or discount mo, magkakaroon ka rin ng personal rebates, which is 4% po yan based on your product volume or personal volume. PV po yon. So, meaning to say, pag sinabing personal, ikaw ang nagbenta at hindi yung mga na-invite mo o yung mga naisali mo sa organization mo. Yung 4% po na yan nakabase sa product volume at personal volume of sales mo. Hindi siya nakabase sa SRP or suggested retail price kasi ang bawat products po natin ay may points. Kapag ikaw ang nagbenta, yung volume na yon or points, tinatawag na personal volume kasi personal sales mo siya. Which is 4% of your total volume, personal volume, is going to be credited to your wallet as personal rebates. Guys, don't be confused sa profits and discounts. Yung profits po ay katumbas din ng discounts. Kung ibebenta mo po yung product sa sarili mo at ikaw yung bibili sa shop now, ang tawag po doon ay 40% rebates. Pero kung dadaan ka po sa shop for customer at ibebenta mo, padadaanin mo sa rider yung sales, ang makukuha mo po doon ay profits naman. 40% profits pa rin po yon. So malinaw. So sa personal rebates po kasi na 4% na base sa PB mo, tandaan mo na lahat ng products ay may katumbas na PB, personal volume. Dito po nakabase kung magkano ang magiging rebates mo in cash and is also given or credited to your wallet in real time. Kapag nagbenta ngayon, nag-remit si rider sa cashier, makita mo po agad dyan, naka-itemize yan sa wallet transaction mo. Doon makikita mo doon rebate. So, depende po sa SKU or sales kit unit yung personal volume na makukuha mo. Ang SKU po ay pwedeng per package, per product, or per bundle. Right now po, in order for us to counter-attack those people na nag-underprice ng per bottle o per single item ng product natin, binabagsak nila yung presyo. What we did, sa kabutihan po ng ating chairman, he devised a strategy na pinag-bundle-bundle niya po ang bawat products. Hindi tayo makakabili ng isa-isa. Although, there are some SKU na single order pero mas makakamura po kasi tayo ng malaki kung bundle ang o-orderin natin. For example po, gamitin natin yung ating top sellers and number 1 SKU natin, yung barley na may 150 PB. Meron kang naibenta ngayong araw na to na 10 pouch ng barley. So 10 yan times 150 PB, meron ka pong 1,500 PB total. Now, for the next 30 days, nakakasampu ka for example, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ka po ng 45,000 PB. 4% po ng 45,000 PB ay may katumbas po na 1,800 pesos as your rebate. Now, ang outright profits mo dyan, depende po ito sa ilang bottles na nabenta mo. Ang selling price po or SRP without shipping fee ng barley ay 690 pesos. Ang discounted price mo dyan ay 414. Kung ikaw ang bibili sa company,
414, tapos ibebenta mo sa customer mo ng 690, meron ka pong profit na 276 pesos. Yan 276 pesos po na yan, halimbawa, yung example natin kanina, naka 10 pouches ka or 10 packs ka per day, ang magiging profit mo po dyan ay 2,760. And in 30 days, ang magiging total profit mo po ay 82,800 pesos. Tubo na po yan kasi ang pinag-usapan natin dito yung iyong 40% profit. So ang gross sales mo dyan, syempre, computing ko lang po 690 times 10 times 30. Ang gross sales mo po dyan ay 207,000. Kuhanin mo po yung 40% ng 200,000 pesos, lumalabas po ay 82,800 neto or net profit mo na. Kanina meron kang 4% rebates, di ba? Dahil ikaw po yung nagbebenta, may points ang bawat produkto, 150 PB ang isang barley, yung kaninang computation natin na 1,800 pesos na rebates mo, idadagdag dun sa profit mo na 40%, magkakaroon ka po ng 88,200 pesos potential monthly revenue mo. Siyempre, may gastos ka po dyan sa ads. Siyempre, may gastos ka dyan sa kuryente sa bahay ninyo. Or kung gumagamit ka ng tubig, di ba? Online, bataan may tubig. Basta, dahil nasa bahay ka, pwede mo nang sagutin dyan yung monthly bills po ninyo. Like yung electricity, yung tubig, pwede mo na nga dyan isama yung gasol mo, yung pagkain nyo, 10,000 isang buwan sa grocery o 20 mil. Pwede mo rin po diyang isama yung sweldo ng sarili mo. Kailangan mo pong pasweldohan yung sarili mo kasi negosyo po ito. And ihiwalay mo yung profit mo doon sa household expenses nyo. O let's say for example nga, ang total na nagagastos mo para mabuhay kayo ng matiwasay sa loob ng isang buwan ay 20 mil or 30 mil, sabihin mo na, minus 30,000, meron ka pa pong 52,000. Then yung 52,000 na yon, let's say ang nagastos mo sa advertising 1,000 isang araw, meron ka pong 30 mil na naubos sa ads, so minus 30,000 po uli yan, meron ka uling 22 mil na neto, labas na. Okay, pasweldohin mo yung sarili mo, 10,000 isang buwan. Okay, depende sa'yo kung magkano mo babayaran yung effort ng sarili mo. Pero I encourage you na may sweldo ka po dapat kahit ikaw yung business owner. Kasi ganun talaga po ang legit na negosyo. So, may matitira pa sa'yo. Kung magsweldo ka ng 10,000, may matitira pa po sa'yo yung 12,000. Yung 12,000 malinis na yon, bahala ka kung itatabi mo sa bangko or idadagdag mo sa capital mo sa pag-a-advertise next month. Nasa sayo po yon. Ang importante dito, ipinapakita ko sayo na itong negosyo natin ay profitable at pwede mo talagang seryosohin. Na every month sa loob ng 12 buwan, yung 86,400 mo, pwedeng abutin ng 1 million pesos plus na potential yearly income mo. Assuming na nakakapagbenta ka lang ng 10 box or 10 pouches ng barley every day. So neto po yan, isang buong taon, may 1 million kang revenue or income. Let's say gumastos ka na ng kalahating milyon sa ads, may matitira ka pa rin kalahating milyon na netong income mo or netong profit mo. Kalahating milyon sa isang taon, divided by 12 dun sa neto na yon, pwede ka pa pong mamuhay 41,000 or 42,000 isang buwan. Daig mo pa yung manager na 8 hours nakababad at nagtatrabaho sa bangko. So, seryosohin nyo po itong negosyo na to, pagtulong-tulungan natin, at pag sumikapan natin na mas mapalago pa natin yung kinapital ninyo na 6,980 pesos bilang BIP. Now, bakit po ako confident na sabihin at ipakita sa inyo to na potentially pwede or possible na mangyari na makabenta ka ng ganito kalaki? Actually, sa totoo lang, maliit po itong benta na to. Dahil meron po tayong mga VIP, especially sa Bohol, ang benta nila sa isang buwan, inaabot po sila ng 2, 3 hanggang 5 milyong piso. Benta po yun. Gross po yun ha. Meron pa nga po diyang isa umabot ng 25 million na benta sa loob ng isang buwan. I just don't know magkano po yung ginastos nila sa advertising. But the point is, the more budget na i-allocate mo sa advertising, mas malaki yung potential na customers na makakakita ng binibenta mo, and of course,
mas malaki din po yung potential na bibili ng product mo. Siyempre, pag maraming bumili, mas malaki yung gross sales mo, and so on. Pag mas malaki yung gross sales mo, mas malaki yung net profit mo. Kasi sa Facebook pa lang po at Messenger, ang total tao po everyday ay umaabot ng 50 million daily concurrent users. What does it mean? Sa loob ng isang araw, potentially pag naglagay ka ng ad sa Facebook, na ituturo ko sa iyo later kung paano, potential na makakita ng product na ino-offer mo ay 50 million na tao every day. Within that number, 50 million people daily active Facebook users. Kahit po dyan 100,000 na lang yung maging customer mo. O 1,000 na lang, sabihin na natin, 1,000 na lang every month yung makuha mo. Napakalaking profit po nun kung 690 ang ibebenta mo sa 1,000 customer. Magkano po yun? 1,000 times 690. That would be 690,000 pesos. Times 40% kung VIP ka, meron kang 276,000. Tapos meron ka pa po diyang 4% na rebates. Anong point ko? Sa katunayan po kasi, product sales pa lang, profitable ka na. How about those people na gusto mo ding i-share ang napakagandang opportunity to earn from home katulad nito? Of course, katulad po ng ginawa ko sa inyo, i-share ko yung ganitong business, nag-create ako ng Facebook ads, gumastos ako sa advertising at nakilala ko kayo. May budget ako na ginastos sa advertising, pero ang ibinenta ko naman sa inyo ay hindi product, kundi yung sistema, yung ating portal at yung membership doon sa ating company. And I'm sure, later, may isa, dalawa, tatlo, or kung ilan man sa inyo, magdi-decide na gusto rin nilang mag-invite or mag-share ng business na to sa mga maybe kaibigan, katropa, or kahit dating katrabaho nila na naghahanap din ng paraan para kumita kahit nasa bahay lang. So pag ganun po ang ginawa mo, instead na product, package ang ibebenta mo, pupunta po tayo sa second option, which is B2B or business to business. Sa B2B po, membership package ang focus natin. Meron din po dong retail profits, may cashbacks and rebates. Actually, mas marami po dito sa part na to. Kung mapapansin mo sa retail ng products, commission mo lang ay yung 40% na retail profits tsaka 4% na rebates. Dito po, bukod doon sa 40% profits at 4% na personal rebates mo, meron ka pa pong cashback and rebates na makukuha. Mabibigyan ka rin dito ng rewards and incentives. May product PBs din po yan and GBs na pwede mong pagkuhanan ng additional tier rewards or bonus. And of course, habang dumadami yung benta mo, naiipon yung product points mo, yung personal volume mo, and group volume mo, possible po na mag-rank up ka or ma-promote ka sa iba't ibang position sa company na mamaya tatalakayin po natin. Sa B2B naman po na business to business, unahin muna nating pag-usapan ang fast start bonus. Sa B2B po kasi, yung retail profit sa product, ang tawag natin kapag package ang ibinenta mo ay fast start bonus or FSB. Huwag po kayong malilito ha. Kapag product ang ibinenta, retail profit. Kapag package ang ibinenta, retail profit pa rin po yun, pero mas kilala, mas tinatawag natin para hindi tayo malito, FSB po or fast start bonus. Sa fast start bonus, depende po ito kung anong klase ng package ang naibenta mo, whether it is a Pro Builder, VIP, or Starter package. Kapag Pro Builder po, ang bayad po dyan ay 20,980. Ang BB po dito, or may bago na naman tayong acronym, or Business Volume naman po ang tawag sa BV, kasi kanina sa PB, Personal or Product Volume, ngayon po dahil package, hindi natin pwedeng sabihin PB kasi malilito tayo dun sa Product Volume, ginawa po natin itong BB. Dahil package po ang ating ibinenta dito, parang nagpa-franchise tayo dito, ang tawag po natin sa points na nakadikit sa bawat package natin ay BB or Business Volume. Pro Builder po, 15,000 po yan, and ang VIP naman ay may 5,000 BV or 6,980 naman po ang halaga ng package na yon, yung binayaran mo. Starting December 1, 2023,
maglalabas na po tayo ng panibagong package which is the starter package. Ano po ang difference ng VIP sa starter package? Yung kanina nga pinakita ko sa inyo, 30% lang. Binawasan natin ang komisyon ng starter. Ang babayaran po nila ay 3,980 pesos. May 2,500 na BV naman po. Magkano po ang FSB or Fast Start Bonus ng ProBuilder? 1,500 po yun. 500 sa VIP at 250 naman sa starter. Linawin ko po, huwag kang malilito. Pag product ang ibinenta, product volume or personal volume kapag ikaw ang nagbenta. Kapag hindi ikaw ang nagbenta ng product sa ilalim mo, mababago, magiging GB or group volume kasi ibinenta ng kateam mo or kagrupo mo. Kapag naman package ang ibinenta mo or ibinenta ng kateam mo, ang tawag po sa point doon ay BV or business volume. There is no limit to package sales. You can sponsor anybody as many as you want and as often as you want. So, ibig sabihin po niyan, want to sawa. Hanggang gusto mong magbenta ng package, kumuha ng kapartner mo sa business, or simply to sell package lang dun sa mga katropa, kaibigan na gusto mong i-invite na makasama sa ating organization, wala pong limit yon. So, basta pag ProBuilder ang naibenta mo, magiging 1,500 yung FSB mo. Pag VIP, 500 po yan. And kapag starter naman, 250 pesos naman po ang FSB mo. Pagdating po sa ganitong sistema, ang tawag po natin dito ay sponsoring. Ang tawag po kapag ikaw ay nakabenta ng package at tinuturuan mo din sila ng sistema natin kung paano kumita kahit nasa bahay lang, sponsoring po ang tawag doon. Dahil package ang binili nila, they will also have the same level of access and commissions like that of yours. In-extend mo lang sa kanila yung business natin, binigyan mo lang sila ng authority to become katulong or kasama mong magbenta or branch mo, parang lumalabas branch mo sila sa business na to. Ang maganda, kapartners natin sila sa negosyo. Hindi natin sila competitor. At dahil po packages or business or negosyo, pagpapadami ng negosyo ang nakafocus sa'yo, business builder po ang itatawag natin sa'yo ngayon and ang mga bonuses and rewards mo ay mas madami. Kapartner ka po ng company, ang tawag po namin dito sa inyo, kapag package ang ibinibenta nyo, ay business builders po. So kapag package na po ang ibinibenta mo, gagana na din po yung cashbacks, rebates, rewards, and incentives at saka yung mga rank advancements options natin. As business builder, yung mga bonuses and rewards mo ay mas madami. Kailangan mo lang pong ma-establish yung dalawang team lines under your leadership. Ang tawag ko po doon ay Team A at Team B. Ganito po ang magiging illustration ng bawat team mo. Example, ikaw ay isang VIP. Kailangan mo lang mag-establish ng dalawang team, Team A at Team B. So, hatiin po natin sila sa Team A and Team B. Pangalanan po natin yung Team A and Team B ng letter A and letter B. Kapag po may na-sponsoran ka or na-invite na isang partner at nag-avail din po sila ng VIP package, syempre ilalagay mo sila sa Team A and Team B mo. Kung dalawa yan na-sponsoran mo, yung isa sa Team A at saka sa Team B. Kapag nakita po ng system na meron kang isang Team A at saka isang Team B, gagana na po dyan yung DTB or Dual Team Rewards mo po. 500 pesos po yon na additional income sa'yo na papasok po sa e-wallet mo. So sa sponsoring po, kung masipag ka mag-sponsor at ito ang forte or background mo, may experience ka na sa ibang company before, nag-networking ka before, unlimited po yung fast track bonus or FSB at saka yung dual team bonus and DTB. Paano po ba gumagana yung fast track bonus? Kano naman po ito? Tandaan mo lang po, fast track bonus FSB, 500 pesos po yan for every VIP. So kung dalawa yung VIP mo kanina, meron kang 500 sa Team A at saka sa Team B plus 500 pesos na DTB. Kaya magkakaroon ka po ng extra income
na 1,500 pesos. Kaya kung madami ka pong nai-invite or nai-sponsoran, alam na this, di ba? Ulitin ko po, yung Team A mo at saka Team B mo, kapag ikaw ang nag-invite or ikaw yung sponsor ni number 1 and in number 2, may income ka po dyan na papasok na FSB or 500 pesos bawat isa, 1,000 pesos po yun. Kung naka-invite ka uli at hindi ka tumigil or na-enjoy mo ang pag-i-invite, kaya naman may tropa kang gustong matutunan yung negosyo, inisponsoran mo sila, tinuruan mo ng negosyo, ginaid mo sila kung paano mag-start sa business na to, technically, ang pwede mo lang pong paglagyan sa kanilang dalawa ay either ilagay mo lang uli sila sa Team A or Team B. Mamimili ka. So sa illustration ko po, yung pangatlong VIP mo, inilagay mo uli sa Team A at saka yung pang-apat na VIP mo, inilagay mo uli sa Team B. Yun lang naman kasi ang pamimilian mo, Team A lang naman siya at saka Team B. So technically, dahil ganyan po, makikita na naman ng system yan na meron kang isang VIP na pumasok sa Team A at saka isang VIP na pumasok sa Team B. So automatically, matitrigger na naman po yung DTB. Pero, ito ang good news. Hindi na po siya 500 pesos. Alam mo kung magkano? Magiging 1,000 pesos na po ang DTB mo sa ikatatlo at ikaapat na tao or VIP na mabibenta mo. May additional ka ng 1,000 sa DTB at 500 pesos na FSB sa bawat isang VIP. So 2,000 po uli yung extra income mo. Plus, if nagbebenta ka pa ng retail ng product, nag-a-advertise ka, so, dagdag kita po yan para sa inyo na ibinibigay natin. Ito po ang tandaan mo. After mo pong malagyan ng VIP, isa sa Team A at saka isang VIP sa Team B, yung first na dual team bonus mo ay 500 pesos. Lahat ng susunod na dual team reward, magiging 1,000 pesos na siya up to infinity. Kung hindi ikaw ang nag-sponsor ng VIP number 3, at VIP number 4, ganito po ang mangyayari. Kung si VIP number 1 at si VIP number 2 ang nag-sponsor kay VIP number 3 and VIP number 4, meaning to say, hindi po ikaw yung may kakilala or nag-sponsor, 500 pesos na FSB, papasok po kay VIP 1 at yung another 500 pesos na FSB from VIP number 4, papasok naman po ito kay VIP number 2. Okay? Hindi po sa iyo pupunta yung FSB kasi hindi po ikaw yung nag-sponsor. Pero bilang sponsor ni VIP 1 at VIP 2, automatically madidetect ng system, makaka-receive ka rin po ng 1,000 DTB or dual team reward na papasok naman po sa commission mo. Now, ito po yung sinasabi ko. After kay VIP 3 at kay VIP 4, regardless kung sino man ang sponsor ng mga susunod na VIP sa both Team A and Team B mo, 1,000 na po per DTB ang magiging commissions mo up to infinity. Ganito po yan. So tingnan mo, kunwari may mga VIP na pumasok na dyan, regardless kung sino sponsor, di na natin tinatanong yun whether ikaw o yung mga nasa team mo na ang nag-sponsor. Sila na rin yung nag-invite ng mga partners or nagbenta ng package. Whether ikaw or sila, di na tinatanong ng system. Basta every time na may isang VIP na papasok sa Team A at isang VIP na papasok sa Team B, so basically may 1,000 pesos ka po diyang makukuha. Technically, hanggang may mga VIP na pumapasok sa Team A and Team B up to infinity, magkakaroon ka po ng 1,000 pesos na dual team rewards. Pero may limit po pala yan. Marireset yan every month. Kapag VIP ka, ang level mo, maximum lang na pwede mong maging income mula sa DTB every month ay 480,000 pesos. More than 480,000 pesos, hindi na sa'yo babayaran ng company kasi maximum ka na. Pero kung ikaw ay Pro Builder member, yung 480,000 na maximum, magiging times 3 po yan. Kaya pwede kang magkaroon ng income na 1.4 million maximum every month. Kung sakaling may matagpuan sa ilalim mo, hindi natin masasabi. Malay mo, meron kang natagpuan na isang tao na talaga palang seryoso sa negosyo, hindi marunong magbenta ng product, ayaw mag-advertise,
Pero ang forte niya at hilig niya mag-invite ng tao. Diba? Dati pala siyang pumasok sa Avon, dati pala siyang nagsarali, or dati pala siyang nag-networking noon na nagsara yung kumpanya nila. Or kung ano mang reason, tapos na-invite mo, nagandahan sa sistema natin, nakita niya may opportunity siyang kumita uli kasi yun ang forte niya. So, ang tendency po niyan, mag-i-invite talaga yun ng maraming tao sa ilalim mo. Now, the good news is, kung VIP ka na pro builder, 1.4 million po ang magiging maximum mo bago makat yung income. Every month naman po yan, kapag naka 1.4 million ka na ngayong month na to, next month na uli, reset back to zero, 1.4 million po uli. Pero mapansin mo, ang tatapon, kung VIP ka lang, tapos nakakita ka ng maraming income sa ilalim, yung remaining 900,000 or 1 million, tatapon na po yun. Hindi ka babayaran ng company doon kasi ang maximum income mo lang bilang BIP ay 480,000. That's one reason po kung bakit ini-encourage ko kayo na mag-upgrade from BIP to Pro Builder. Not because gusto ko lang pagbayarin kayo uli, but because I want you to maximize the benefit of a Pro Builder. Yung na nga, 50% na commission sa Ecom Elite, plus ito pa, magiging times 3 po ang DTB mo or dual team bonus mo kapag Pro Builder ka. So pag VIP ka, maximum po 480. Kapag Pro Builder, 1.4 million ka po. Because the company strictly implements one account policy, makakasigurado ka na mabibigyan ka po ng spillover. Especially kung network builder ang nag-sponsor sa'yo katulad ko. Ako po kasi ang forte ko po, both naman po kaya nating mag-retail, may mga pages tayo, nagbebenta tayo ng ibang mga products sa online, basta may ads tayo, like chondroitin, like barley, like gluta, nagre-retail din po tayo. Pero, isa rin po sa forte ko ang mag-build ng network. Maging network builder ng company. That's why po may mga advertisement ako na ang tina-target ko, ang ibenta ko ay package. Ganun naman tayo Kung saan tayo kikita ng mas malaki, mas maganda. So kung alam nyo po yung kasabihan na hitting 2 birds in 1 stone, ganun po tayo. Isang stone leg gamit mo pero 2 ibon yung matatamaan mo. Optional kung gusto mo ng product ka lang. Kung gusto mo ng package ka. Pero mas maganda kung sabay. Kasi bawat products and packages na nabibenta natin, may katumbas itong point value. Again, yung binanggit ko kanina, VB po ito, business volume, na automatically naiipon para sa additional income mo. Hitting 2 birds, maybe 3 birds, or maybe 4 birds pa po in 1 stone. So, gagana na ang cashbacks and rebates. Paano naman po kinukompute ng system yung cashback and rebates natin? So, meron kang first level, second level, hanggang 9th level. Yung unang VIP na na-invite mo sa Team A and Team B mo, yun ang first level. Yung na-invite mo, naka-invite ng isa, yun ang second level. Yung third, yung fourth, hanggang 9th level. Yung cashback mo po, lahat ng products, including packages na naibebenta ng mga nasa first level, second level hanggang 9th level, ito total po yan ng system. So every time na may papasok na product, regardless kung nasa ang level sila, basta nasa 9th level po sila, ito po yung magiging cashback mo or commissions mo na additional extra sa bawat level. 4% sa first level mo, tapos 2% hanggang sa 9th level mo. So ibig sabihin, kahit pala malalim na sila, kahit pala nasa 9th level na, meron ka pa ring kurot. Meron ka pa ring tikim sa kita nila. Of course, kasi ang tawag po namin kasi dito ay royalty income. Bakit? Kasi para ang royalty. Dahil ikaw po yung naging dahilan kung bakit natin natagpuan yung VIP partner natin na nag-perform better, nag-perform well sa business at sineryoso yung negosyo, re-rewardan ka po namin ng cashback. That is from 4% hanggang 2%. As you sell, naiipon ang mga product